Mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena. Unang-una, si Maria Magdalena ay hindi prostitute, ha? Let's be clear. Malito sa mga naririnig natin sa iba, no? Di yan biblical. Pinasikat lang kasi niya ng kantang Magdalena ni Freddie Aguilar. Pero hindi siya mababa, ang babaeng mababang lipad. Si Maria Magdalena ay ang babaeng pinalayasan ni Jesus ng 7 demonyo. Siya rin ang isa sa mga babaeng nanatili sa paanan ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. At siya ang unang saksi at ang unang nagpahayag ng mabuting balita ng pagkabuhay muli ni Kristo. Kaya tinatawag siyang apostol ng mga apostol. The apostle of the apostles. Anong pwede nating matutunan sa buhay ni Maria Magdalena? Walang iba, kundi ang pag-ibig niya kay Kristo. Her love for Jesus. Siyempre, una siyang minahal ng Panginoon. At sinuklian ni Maria Magdalena itong pagmamahal ng Panginoon. Ito rin ang sinasaysay ng unang pagbasa natin. Naglalarawan ng isang babaeng hinahanap ang kanyang minamahal. At si Maria Magdalena ay naglalarawan sa taong nagmamahal at palaging naghahanap kay Jesus. Kung di niya mahal si Jesus, malamang hindi siya manatili sa paanan ng krus. Kung di niya mahal si Jesus, hindi siya babalik sa libingan. Ano pang babalikan sa libingan kung patay na ang pinakamamahal niyang guro? Ngunit, dahil mahal na mahal niya ang Panginoon, handa siyang sumama kay Kristo kahit na sa mga madidilim na mga kabanata sa buhay ni Kristo. Tayo, gaano ba natin kamahal ang Panginoon? Handa ba tayong manatili sa Panginoon kahit na tayo'y pinapahirapan, inuusig, sinasaktan, o kahit sa bingit ng kamatayan? Baka kunting pag-uusig lang, manghihina agad ang ating loob. Baka kung may nakaaway lang tayo sa simbahan, titigil na tayo sa pagsiserve. O kunting ulan lang, di na tayo nagsisimba. Mga kapatid, lahat tayo ay tinatawag na maging alagad ni Kristo, disciples of Christ. Ngunit, hindi naman pwedeng mamili lang tayo kung kailan komportableng maging alagad ni Kristo. Pagpabor sa atin ang itinuturo ng simbahan, okay, pwede. Pero kapag ayaw natin ang itinuturo ng simbahan, hay nako, pass ako dyan. Pag maraming ganap ang simbahan, doon lang tayo nagpapakita. Pero pag walang masyadong activity sa simbahan, di na tayo nagpaparamdam. Ganyan ba ang totoong nagmamahal kay Jesus? Mga kapatid, gawin nating inspirasyon si Maria Magdalena. Kahit sa mga madidilim na yugto ng buhay ni Jesus, nanatili siyang tapat sa kanyang pag-ibig hanggang sa katapusan. Ganon na lang ang kanyang pag-ibig. Kaya binigyan siya ng napakalaking grasya at biyaya ng Diyos na maging pinakaunang saksi sa pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ang kalungkutan, ang mga luha ni Maria ay napalitan ng kasiyahan at galak nang makita niyang muling nabuhay si Jesus. At binigyan pa siya ng pribilehiyong unang mamalita sa pagkabuhay ni Jesus sa mga alagad. Mga kapatid, hindi lingid sa kaalaman ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Handa lang tayong manatili at maging tapat sa Kanya. Kahit na sa mga pagsubok at paghihirap, kasi walang sino mang umiibig sa Panginoon ang nalilingid sa Kanyang paningin.
Tulad kay Maria Magdalena, bibigyan tayo ng Panginoon ng kaligayahang panghabang buhay.